Wow! Ang bilis dumalaw. Nag-comfort, nag-post. Solusyon na agad. Ito raw ang tunay na malasakit para sa kabataan. Kita mo? Putek, picture-picture lang. Bayani na. Aray ko. Yan po ang tinitingala ng mga DDS na lugar na nagkukupal-kupal. Anong sabi nga? Biro nyo si Sarah nagdalan daw po ng 2 balde. Bayani na. Aray ko. Lupet na. Ang lupet. 2 balde lang ang dinala sa mga namatayan. Bayani na sa DDS. Wow! Lupet! Aray ko. Galing. Galing. Nakagawa na naman tayo ng bagong effects. Aray ko. Diba? Maging natin. Pero teka, nasaan niya nung hawak niya ang DepEd? Walang mental health, walang guidance counselors, walang sapat na seguridad. Puro confidential funds at issue lang ang abala. Biglang may malasakit pagkatapos ng trahedya. Kaya nga di ba? Pagkatapos mong nakawan yung DepEd na edukasyon para sa mga kabataan, ngayon concerned sa kabataan, wow, ang lupet! Aray ko. Diba? Nung binigyan ka, ang sabi niya po, bigyan niyo ako ng 100 billion, 100 billion, ayusin ko ang DepEd. Ano nangyari? Ninakaw! Aray ko. Diba? Ang galing! Ang lupet! Ganyan po ba yung concern? Na imbis na po sa mga kabataan mapupunta yung pera, anong ginawa? Binulsa! Aray ko. Galing! Ang galing mag-transform ng priorities pag may camera. Pero ang sistema, sirain mo muna, tapos mag-hero ka pag nasaktan na ang mga bata. Okay ba ang acting ko? Baliw! Aray ko. Galing eh. Oh, arte. Ganyan po. Itsurang maamo pero hunyango. Makiki-attend sa mga namatayan. Lahat ng namatay pupunta siya. Ha? Kasi nga siya si kamatayan. Aray ko. Diba? Kaya pumupunta niya sa mga patay, siya si kamatayan. Yung may hawak na palakol. Ay, Aray ko. yung may hawak na malaking karet. Aray ko. Yan si Sara Duterte. Pero ano po ba ang tunay na ugali, mga karayuma? Eto po, eto na. Eto na po ang tunay na ugali. Para pag wala po sa mga namatay, eto na. Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga. Huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Yan ang tunay na ugali! Aray ko. Pag nandun sa namatayan, kala mo maamong kupal. Pero, pag ini-interview na, puro negativity na. Puro paninira na sa gobyerno. Aray ko. Diba? Hunyangong kupal! Aray ko. Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Diba? Amo, pagharap ang media. Sabi nga niya, nung sinasagip niya si Sulaika, tapos niya mapinger,
Camera, camera, camera. Di ba? Sabi niya, sasagipin sa Sulaika, camera, camera, General Torre, camera, camera, camera. Nagtaka si General Torre, bakit po? Basta camera! Camera! Aray ko. Oh. Camera. Eh di pag camera na, biglang action! Oh, hindi na ako. Mama Sara, kinawawa nila ako. Aray ko. Aray ko. Magaling magmanipula ng mga tae. Aray ko. Pero, hindi mo na mamanipula, Sara, ang mga tao. Mga tae na lang ang mamamanipula mo. Aray ko. Nakakapagod yung bagong effects, ha? Nakakatuyo ng laway. Ang baho. May Aray ko. bus laway ko doon, ha? Eh, ilang, ha? Ina, nakakaubos ng laway. May panis na laway na to. Aray ko. Basa. Basa na to, eh. O, diretso. Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga. Huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Okay, tamo? Ganyan po ba yan? Ganyan po ba? Nagtuturo na wag iboto yung Tingog Party List? Ano yan? Mga kababayan. Ha? Hindi niya alam, mga kababayan, mga karayom, ang Tingog Party List, napakagaling po. Nung sinabi ko, in-interview ko si Asidre, mismong bayaw ko po natulungan ng Tingog Party List. Hindi po ako nagsabi na lumapit ka sa Tingog, ha. Kilala nila ang Tingog Party List sa Bulacan. Wala pong binayaran sa hospital bill. Ganun po yung Tingog Party List. Eh, mga Duterte, sila nga hindi nila mapacheck up sarili nilang kabaliwan. Aray ko. Oh, Kaya ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. okay, tamo? Si Martin Romualdez lang ba yung Tingog Party List? Ah, patay. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Putik nagsalita yung 5 ang ano. Nagsalita po yung 5 kamag-anak niya sa Davao. Aray ko. Sara, tarantado ka talaga, eh. Si Pulong, congressman. Anak ni Pulong, congressman. Anak uli ni Pulong, congressman. Aray ko. 3 na yun. Aray ko. Sila Romualdez, 3 lang, hindi siya kinakampihan ko, ha. Pulong, congressman. Anak ni Pulong, yung major in catering, yung mahilig kumain, congressman, si Omar. Yung 200 yung 7-Eleven. Yung isa pang anak ni Pulong, congressman. Aray ko. Ha? Tapos yung bakla mong kapatid na sumutsupa, mayor. Aray ko. Aray ko. Oh, tapos may kapatid silang baliw na vice president, 5 kayo. Aray ko. Nakalimutan mo ang mga anak ni Pulong, isang major in catering na may-ari, ha? Na may-ari ng 7-Eleven na napakarami. Ah, Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot. oh, come on. Oh, come on. Wala ka talagang masagot dahil magnanakaw ka. Aray ko. Sa mga pagmamayari ni
Martin Romualdez. Unang Kita mo? Alam mo, Sarah, si Martin Romualdez, si Uncle Martin! Aray ko. Yeah. Galit na naman si Mike Cervera. Huwag kang mag-alala, Mike Cervera, ire-react kita. Huwag mo na akong tawagan. Huwag mo na akong tawagan. Okay, ire-react kita. Huwag mo na akong tawagan. Aray ko. Huwag kang mag-alala. Unahin ko na si Martin Romualdez as ikaw na. Uncle Martin! Si Martin Romualdez humarap sa ICI. Si Martin Romualdez nag-resign dahil may delikadesa sa nangyayari sa sa House of Representatives. Ikaw, anong ginawa mo? Nagnanakaw ka na, ang kapal ng mukha mo, hindi ka sumasagot, nandiyan ka pa rin sa Vice President. Aray ko. Ganon kakapal ang mukha mo, Sara Duterte. Ha? Wala kang delikadesa. Wala kang delikadesa sa katawan mo, pusang ina ka. Ang gusto mo, magnakaw na magnakaw na magnakaw. Yan ang gusto mo. Magnakaw ka na magnakaw. Aray ko. Tulad ng tatay mo. Titirahin, tignan niyo po debunk kagad, titirahin niya yung Romualdez, may 3. Siya, ilan yung sa Duterte? 3 sila pulong. Baklang mayor ng Davao. Siyang vice president. Isipin niyo po mga karayuma, mga kababayan. Kung kukumpara niya sa latest sa Tacloban kay Uncle Martin, Aray ko. tignan niyo po yung flood control sa Tacloban. Tignan nyo na, pinakita ko na sa inyo yan, ang lulupet. Yung flood control, nasaan? Sa Davao, dumura ka lang, baha! Aray ko. Aray ko. Bago ka magsalita sa ibang tao, tignan mo muna yung pagnanakaw mo! Diba? Yun. Bago ka bagbato ng tae, tignan mo muna yung tae sa mukha mo. Aray ko. Ayaw daw niya sumagot. Bakit ayaw sumagot? Hindi lang po ayaw sumagot. Ayaw pabuksan. Ano yung ayaw pabuksan? Eto na po. Mike Cervera Vlogs. Ano ba yung ayaw pabuksan? Pakinggan po natin ang boss natin na magpapasweldo sa atin ngayon. Aray ko. Mike Cervera Vlogs. Aray ko. Hoy! 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 Ano ba yun? Eto na nga eh! Aray ko. Hoy, ito lang, hoy! Hoy! Aray ko. Hoy ka lang, hoy. Naririnig ka naman eh. Anong hoy ka lang, hoy? Hoy! 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 Bakit ba kayo tutol na mabuksan yung BIR box? O ano na ngayon ang mangyayari dyan? Wala ka. Ay, di isipin ng tao na meron kayong tinatago, tinutulan ng mga kampo ni Sara, ito hong BIR box. Yan po ang main issue ngayon. Yung BIR box po, ayaw pabuksan nila Sara. Bakit kamo? Mga kababayan, ayon po sa ating batas, kung ikaw po ay may negosyo at ikaw po ay negosyante, ikaw ay magbabayad ng karampatang buwis. Ngayon po mga kababayan, mga karayuma, bakit ka matatakot na buksan ng BIR box mo? Bakit ka naman matatakot? Kung talagang para sa katotohanan ka, para sa taong bayan ka, para tigilan ang pag-aakusa sa'yo, pabuksan mo. Aray ko. Diba? Kasi po, doon po malalaman kung ikaw ay unang-una nagbabayad ng buwis. Pangalawa po, magkano po ang kinikita ng iyong negosyo at nila? Kasi po,
ang BIR po, kinukompute niyan kung magkano ba ang kinita mo at ikaw ay bibigyan ng karampatang pagbabayad ng buwis. Halimbawa, kumita ka ng 1 milyon, may katapat po yang buwis. Kumita ang company mo ng 1 milyon, may katapat yan na buwis. Ganun po yun. Ngayon, takot na takot po ang mga Duterte na makita po ito. Bakit kamo? Kasi po, mahuhuli sila. Mahuhuli po sila na marami pong illegal na transaksyon na nangyayari. Paano pong illegal na transaksyon? Hindi po sila nagbabayad ng buwis. Doon nga lang po sa Security Exchange Commission, hindi po rehistrado yung law firm nila. Pangalawa, sinabi po na lugi po ang negosyo nila. Aray ko. Oh. Kasi po, kapag nalaman po natin ang kinikita nila, pwede po natin ikumpara yan, ihambing, itabi sa kanilang statements, assets. Aray ko. Statement, assets, and liabilities and networking. Kapag hindi po nagtugma yan, BIR niya at ditong sa statement of assets, marami pong puwet. Statement of assets. Aray ko. Ibig sabihin, misdeclaration. Misdeclaration po ito. Kumbaga, yung statement of assets niya, dinuktor niya lang. Diba? Kasi kung ito ang binabayaran mong buwis, dito sa bandwidth or sa... Aray ko. Kung ganito ang binabayaran mong buwis, ito ang saklaw na kinikita mo. Nakuha. Diba? Ganun po yun. Kung ito ang binabayaran mong buwis, ito ang kinikita mo. Yun ang saklaw nun. Ngayon, pagtatagni-tagniin yun. Pagtatagpo-tagpuin yun. Kapag hindi po nagtakbo, misdeclaration. Di ba, Pepe? Sabi ni Pepe, ang lalim saklaw. Ikaw rin malalim. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Diba? Ikaw naman, Pepe, oh. Ikaw naman, Pepe. Alam mo, malalim ka, Pepe. Diba? Yun po yun. Yun ang kinakatakot ni Sara. Kaya po, hilong-talilong po ang depensa sa pagharang nitong BIR box. Aray ko. Na sana gusto. Siguro kayo gusto nyo rin malaman katulad ko kung ano talaga yung pong nilalaman niyan, na maaaring makatulong para maliwanagan ang isipan ng marami nating kababayan. Yun po yan pero, sipin nyo maigi mga kababayan, bakit nila tinutulan na mabuksan? Nagtagumpay naman sila pero, ang taong bayan ang magtatanong. At ang taong bayan ang huhusga. Bakit nyo hindi hinayaang mabuksan yan? Malamang sandamakmak na ebidensya labang kay Sara yan. Kaya ayaw nyong maipakita. Yun nga po. Tama si Boss Mike Cervera at edsamail.com. Aray ko. Ang tagal na nun edsamail.com. Nabutan nyo ba yun? Edsamail? Aray ko. Ha? Sino naglalagin? Ha? Sino naglalagin sa Friendster ng edsamail.com? Aray ko. Tagal. Friendster days pa, no?
Tama si Boss Mike dito, Marco Polo. Yan ang aking boss. Empleyado tayo nito eh. Ano po ang sabi ng prosecution dito? Dito sa BI Box. Buksan mo! Papasukin ako. Aray ko. Yan po ang sabi ni Jinky Luistro. Buksan mo! Papasukin ako. Aray ko. Buksan mo, papasukin ako. Kurakot Sara na to. Aray ko. Ano ang dahilan at kailangan itago ito? Buksan mo, papasukin mo na. Aray ko. Kurakot ka talaga. Kahit anong harang ay hindi ka na uubra. Gusto ko lang malaman nyo, mali-mali ang sinabi nito. Aray ko. Akala nyo ay matino siya, pero teka lang, may sayad siya. Alam naman ito ng iba, may kabaliwan to si Sarah. Kapag sila ay nako-corner, nagbabanta, patay ka na. Buksan mo, papasukin ako. Aray ko. Baliwang Sara na to. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Kaya po ayaw nila buksan yung BIR box na yan. Kasi po, may anomalya. Yan po natin malalaman ang misdeclaration sa Statement of Assets. Yan po yung mga puwet na nagsasalita. Statement of Assets. Aray ko. Ha? Yan po yun. Yan ang ibig sabihin ng Statements and Assets. Mga puwet na nagsasalita. Kaya abangan po natin ito. Isang linggo po mula ngayon, bubuksan na po ang impeachment trial. At masasaksihan po natin ang kabila-kabilang pagnanakaw ni Sara Duterte. Sa buong Pilipinas po gigimbala ang hindi kapani-paniwalang mga ari-arian ni Sara Duterte. At napakarami pong witness na gigimbal sa buong taong bayan. Aray ko. Sa susunod na Lunes na ang world premiere impeachment trial ni Sara Duterte. Aray ko. Kaya ano pang iniintay mo? Kung ayaw mo, di wag mag-like ka na. Aray ko. Mag-like ka na at mag-subscribe dito sa Vengador Channel at mag-subscribe ka rin sa Nyolo at Nyolo Random News. Malapit na tayong bumalik, 1 buwan na lang.